kain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Sanji. Wala po muna tayong panauhin dahil magkukwentuhan tayo, magrarapat tayo ng mga bagong pangyayari at mga ilang kaganapan dito po sa atin sa lalawigan ng Laguna at sa Calabarzon area. Kamusta po Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon? Ano po, katatapos na po ng bagong taon at peaceful ang ating pong area dito po sa Calabarzon, sa ating po, particular sa Laguna, ay peaceful po ang ating selebrasyon ng ating bagong taon. At pagpasok nga po nitong bagong taon, gusto ko po muna i-congratulate ang bago po nating Provincial Director ng lalawigan ng Laguna, si Colonel Ricardo Dalmacia. No? Siya po ang ating bagong Provincial Director, si Colonel Dalmacia. Matagal na pong naglilingkod sa ating pamahalaan sa PNP at naging happy pa ho yan ng Los Baños. Ano? Kaya nag-courtesical na rin po siya sa ating pamahalang panlalawigan, nag-courtesical po siya sa ating Governor Ramil Hernandez at nag-courtesical na rin po sa amin sa ating Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal, at sa ating Provincial Legal Officer, kay Attorney Rodel Padarayon, at ganoon din po sa ating hepe ng Peace and Order Council, kay Attorney Lawrence Pasha. So, congratulations po sa inyong bagong magiging trabaho sa lalawigan ng Laguna. At dahil nga po dyan, na-kick off na rin po siya ng ating po mga checkpoint noong January 12. Dahil nga po itong simula po ng January 12, base sa kalendaryo ng COMELEC, ay election period na po and gun ban. Ano? Calendar of activities ito galing sa COMELEC. So January 12, 2025 hanggang June 11, 2025 ay election period or election gun ban na po. Ano? Gun ban, ibig sabihin hindi na po pwede magdala ng barel. No? Kaso na po yung mga issuance ng pagdadala ng barel maliban doon sa mga nag-apply sa COMELEC exemption ng tawag. Ano? Sila lang po yung authorized magdala ng barel kapag po gantong panahon. So from February 11, 2025 up to May 10, yan po ay campaign period for candidates for senator and groups in party list election. So sila po ang pwedeng mangampanya, yung po mga senador. No? Pipili po tayo ng 12 senador at pipili po tayo ng isang party list na nakakatawan sa ating sektor. Ano? At yan po yung magaganap mula February 11 hanggang May 10, 2025. At from March 28, no? to May 10, 2025, campaign period for candidates for member of House of Representatives, yung ating po mga congressman, congresswoman. Yan pong parliamentary, no? Sa provincial governor, sa vice governor, sa board member, sa probinsya, sa mga city mayors po natin, city vice mayor, and city councilors, down to municipal mayor, municipal vice mayor, municipal councilors. Sila po ang mga ngampanya from March 28, 2025 to May 10, 2025. Pero, except April 17 and 18, yan po yung mahal na araw. Huwebes Santo at Biyernes Santo. Yan po yung pinagbabawalan na mga ngampanya tayo kapag po mahal na araw. Ganun din, on April 13, 2025 to May 12, 2025, voting by overseas voters. No, yung po mga boboto na nasa ibang bansa, yung mga OFW po natin, mga Filipino citizens. Sila po ay may karapatang bumoto sa ating mga embahada na itinalaga po ng COMELEC from April 13 to May 12. And from April 28 to April 30, voting by local absentee voters. No, sila naman po. And May 11, Celso, makinig ka, liquor ban. Campaigning is prohibited. Ibig sabihin, bawal po ang lasingan. Ako, wag pasuray-suray sa kalsada, tuhulihin po ng pulis. Ano? At yan po ay bawal na po ang nangangampanya. Ano? And June 11, kasi ang election natin ay May 13, June 11, no, ay ang election day pala natin ay May 12.
So liquor ban pa rin at bawal pa rin mangampanya. And June 11, 2025, last day of SOSE. Ito po yung pagsusumite ng mga kandidato, nanalo at natalo, ng kanilang mga naging expenditure sa halalan, mga nag-donate ng pera para magastos sa halalan. Sana po isang malinis na halalan ang ating pong maranasan for 2025 election. Sa Mayo po, bumoto po tayo ng nasa puso natin. Bumoto po tayo kung ano po ang nakikita natin na hindi lang po tayo dahil tayo ay nabigyan ng kung ano-ano man, naging masaya, naging mabulaklak ang salita. Kailangan yung magtatrabaho ng tapat at mahusay sa ating pong bansa, sa ating lalawigan, sa ating mga bayan-bayan, at sa ating mga kababayan. Babalik po ang one-on-one. Sa ating mga kababayan, magpalain po tayo sa pagpapagawa. Kababayan, magpalain po tayo sa pagpapagawa. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa one-on-one. Wala mo na tayong bisita dahil gusto ko lang po kayong kamustahin ngayong New Year. Happy 2025. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong sistema na inaasahan natin sa mga maluluklok sa Mayo. Sila po yung bagong uukit ulit ng ating pamahalaan sa probinsya at sa national government, sa mga senador, sa kongreso. At dahil po dyan, nitong nakaraang araw ay nagkaroon din po ng panawagan ng Iglesia ni Cristo ng isang peaceful rally, isang sama-samang panalangin para sa bansa na kailangan po ng panalangin para tuloy-tuloy ang pagkakaisa. Nakakahanga po ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa ng ganitong napakasarap sa puso na panoorin at makita ang ating mga kababayan naglalakad, may dala po mga placard, nananawagan po ng isang mapayapa at alam niyo yun, punong-puno ng pag-asa. Salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa patuloy na pananalangin sa ating bansa. Kailangan po natin ito. Sa kabila ng may mga krisis tayong kinakaharap, may mga konting problema kinakaharap ang ating bansa, laban lang tayo. Mga Pilipino tayo Ang mga Pilipino sa totoong buhay, alam nyo na, hindi po yan nagpapahuli. Yan po ay wala ng pera, nakangiti pa. May dinadalang problema, nakangiti pa. Kaya po sana, tuloy-tuloy lang po ang ating pagkakaisa. Yan po'y panawagan din ng lahat. Alam ko, hindi lang po ng Iglesia ni Cristo o kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Panawagan po ng bawat isang Pilipino na magkaisa po tayo. Walang tutulong sa ating bansa. Walang tutulong sa bansang Pilipinas kundi tayo mga Pilipino. Hindi po tayo tutulungan na ibang dayuhan. Dahil ano pakialam nila sa atin? Ang kapwa Pilipino ang may pakialam sa kapwa Pilipino. Samahan niyo rin po kami sa ating panalangin parati na maging isa ang ating bansa, maging isa ang mamamayang Pilipino na hindi nagkakahati-hati dahil sa pansariling interes o pansariling kapakanan. Dapat ang pinangangaalagaan ay ang kapakanan ng taong bayan at ng mamamayang Pilipino. May panahon pa para po maging maayos ang lahat. Hindi po ito nakukuha sa isang ganyan, nakukuha po yan sa magandang usapan at sa pagbubukas ng linya ng bawat isa. Kailangan po yan para po magkaroon ng isang tagumpay
at mapayapang Pilipinas. Salamat po sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. At kami naman po sa pamahalang panlalawigan, sa pangunguna po ni Gobernador Ramil Hernandez, na siya nag-umpisa po ng serbisyong tama, ay tuloy-tuloy po ang mga programa ng ating pamahalaan. Yung ating pinagmamalaking mga ospital, ating po mga scholars, yan po, dire-diretso po yan. Nung una po, makwento ko po sa inyo, 6,000 scholar lang po ang kinukuha ng probinsya. Samantalang ngayon, we're almost going to 25,000 na po na scholar kada taon ng ating pamahalang panlalawigan. Dahil po, ang sabi po ng Gobernador Ramil Hernandez, ang gusto niya, ang mga kabataang Pilipino, ang kabataang Lagunense, kailangan nakakapag-aral at natutulungan ng subsidy ng ating pamahalang panlalawigan. Hindi malaki, pero malaki po ang maitutulong nito. Hindi po ganun lahat ng scholars grants ay may bibigay. Pero kahit na paano, may ambag ang pamahalang panlalawigan, may ambag ang ating mga kababayan na nagbabayad ng buwis para po makapag-aral po kahit paano ang ating mga kabataang Lagunense. Salamat po sa ating pong pamahalang panlalawigan, sa pangunguna po ni Gob Ramil. Dahil yung pang programang to, ito nga po award ng SGLG, Seal of Good Local Governance, ay talaga naman pong kinikilala ng Department of Interior and Local Government. Importante po ito, mga kababayan, sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung mga parangal sa Good Local Governance ay yung High Functional Anti-Drug Abuse Council natin, yung High Functional Local Committees on Anti-Trafficking and Violence Against Women and their Children, Ideal Functional Local Council for the Protection of Children, at marami pang iba na ibinibigay sa ating pamahalang panlalawigan na hindi basta po, hindi po basta pagkilala. Ang pagkilalang ito hindi po pwedeng ginagawa ng isang gabi lang. Ito po pinagpaplanuhang mabuti, kung paano maghawak ng liderato ang ating mahal na Gobernador Ramil Hernandez. Importante po ito na ang kanyang liderato ay consistent. Bakit walang kulay? Ang mga building na ipinagagawa ng pamahalang panlalawigan. Ang sabi ng Gobernador ay ito, darating ang panahon, ang liderato natin matatapos. At ang gusto natin ay ang ating pamahalaan, ang mga paggawaing pamahalaan, ay maging neutral ang kulay. Para pag hindi nagbabago ang gobernador, hindi na binabago ang kulay. Kung ito'y pula, orange, blue, etc. Kaya ang ginawa niya, lahat po, pati po mga school buildings at ito pong ating mga ospital, ang gusto po niya ay neutral color. Ang ating pong pamahalang Kapitolyo, puntahan niyo po, bisitahin niyo po. Sa kasaysayan po ng panahon ng lalawigan ng Laguna, ngayon lang po nakapagpagawa ng bagong sangguniang panlalawigan building. Ito po yung tanggapan po ni Vice Governor, ng mga board members natin. Puntahan niyo po sa Kapitolyo. At ngayon po ay marami pang infrastruktura. Yung pong admin building na tinatawag po na New Capitol, pinagawa rin po ng administrasyon ni Governor Ramil Hernandez. Napakarami pong infrastructure na tulay, mga buildings, mga sidewalk, mga farm-to-market road, ang talagang pinagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. At ang pinakamahalaga sa pamahalaan ni Governor Ramil Hernandez ay itong mga social services, tulong pinansyal sa mga na-ospital, sa ating po mga medical assistance, sa mga medical mission, lahat po ng humihingi ng tulong, mapabarangay man, non-government organization man, individual mo yan, ay kailangan tinutugunan. At yan po, malaking bahagi po ng pondo ng pamahalang panlalawigan ay inilaan sa mga social services. Importante na nararamdaman natin ang ating mga lingkod bayan. Sabi nga, ang ating pong pamahalang panlalawigan ay hindi po pumikit. May utang man, ang probinsya na dinat si Governor Ramil Hernandez, taon-taon, pinag-aralan niya po ito, matatapos na po itong utang na ito, kaunting-kaunti na lang po. Pero ang mahalaga dito, yung kanyang consistency, ng kanyang liderato ay naandun para tapusin ang isang problema na ayaw na niyang manahin ng mga susunod na mamamahala sa ating pamahalang panlalawigan. Importante po ito. Yung liderato niya, yung direction niya, importante po ito. Kaya ako po, talagang sobrang bilib din po ako. Hindi po dahil ako po ang PIO ng probinsya, dahil naniniwala po ako sa kanyang kakayahan, mahusay po
Hindi po masyadong masalita ang gobernador. Hindi po yan masyadong maraming talumpati kung napansin niyo. Siya'y action man. At ang kanyang mga ginawa, noong panahon ng pandemic, ang lalawigan lang po ng Laguna, ang nagkaroon po ng set up for COVID situation. Kung dito po sa lalawigan po ng Laguna, itetest yung mga specimen sa San Pablo po, sa ating po San Pablo District Hospital, dyan po ginagawa po yung specimen test po. Kung may COVID o kung ano man. Kaya, importante ho, yung kanyang lideratong nakikita ko na ito ang kailangan pa rin. Ganitong pamumuno ang kailangan pa rin ng ating mamamayan sa ating lalawigan. Kaya sayang, tapos na ang termino niya, matatapos na ang termino niya, at sana, ang alam ko naman, ay ang papalit ay mahusay din sa ating pamahalang panlalawigan at itutuloy. Yung pong mga nasimulan niya, itutuloy lang po. At nandiyan na yan. Marami na lang pong idadagdag pa at marami pa pong gagawin dahil ang progreso ng isang lugar ay hindi naman pwede pabalik. Kailangan pasulong lagi ang ating progreso. Sa ating pong lahat, sa ating mga mamayan sa lalawigan ng Laguna, importante po ito na nalalaman nyo kung ano ang ginagawa ng ating pamahalaan. Dahil kayo po ang magsusuri sa bandang huli. Ginawa po ba nila ang tama ng paninilbihan? Yung sila'y nangangako ng eleksyon, sila po ba'y nangako lang na nangako? Pag eleksyon lang may pinapangako, si Gobra Milho, kwento ko lang sa inyo. Hindi ho yung maraming kwento o maraming pangako. Basta nakita nyo lang, sino nakaisip ng additional extension ng Office of the Governor? Kasi malayo yung Kapitolyo mula sa San Pedro papuntang Santa Cruz, mga 2 oras din po lalakbayin o mahigit pa dahil po ng traffic sa Las Bañas. Minsan, ay naisip po ni Governor Ramil, magtayo tayo ng sarili nating Kapitolyo extension para yung mga taga 1st and 2nd District hindi na pupunta na Santa Cruz. Dito pa lang, naglaan po siya ng araw ng People's Day. Naglaan po siya dahil ang gusto po niya ay nakakaharap din yung mga tao sa 1st and 2nd District. No? Andyan po sa Barangay Halang. Noong una, nirerentahan po yan yung ating provincial government extension. Naglaan po ang pondo ng pamahalang panlalawigan, binili po itong property na ito, kasama po ang structure. Ngayon po, yung mga umuupa po doon sa loob ng hektar na tinatawag natin noong araw, na ngayon ay provincial extension po ng ating pamahalang panlalawigan, umuupa na po sa probinsya. Kumikita po ang probinsya at nakakapagserbisyo ng tama ang ating pamahalaan panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramil Hernandez. Ganun po ang leader na yung may vision, na hindi iniisip magkano kikitain ko sa ganito, kikitain ko dyan. Hindi ho gano'n ang ating mahal na punong lalawigan. Ang inisip niya ay kapakanan. Bakit din ho itinayo yan? Yung ating po extension office para maglagay po dyan ng bodega na kapag in times of typhoon, may krisis sa ating pamahalaan, sa mga bayan-bayan at sa ating pamahalaan na nakakaranas sa mga mamamayan natin ng pagbaha, meron po tayong relief operation. At nandyan po ang relief goods sa atin po sa extension office natin dito sa Barangay Halang. Importante po itong mga bagay na ito. Maliit na bagay para sa atin. Dahil akala natin pwede na yung sa Santa Cruz. Pag bumaha po ang Kalawan Victoria Road, hindi na po possible sa mga sasakyan. Sino maghahatid ng goods sa ating mga kababayan sa 1st District at sa 2nd District? Isa pa sa legasiya ni Governor Ramil Hernandez na ako mismo nakasaksi at kasama ako na nagplano, ito pong pagpapatayo po ng building ng Philippine Red Cross dito sa JP Hospital. Importante po para sa akin to bilang director po ng Philippine Red Cross sa Laguna. Nung hilingin ko po kay Governor Ramil, maglaan po tayo ng building para po sa Red Cross Blood Bank. Kasi po may mga kababayan natin na kukuha ng dugo from the 1st and 2nd District, pupunta po na Santa Cruz. Pagbalik po nila, wala na ho. Patay na po pasyente nila kasi matagal po ang minsan pagkuha din po ng dugo, natatraffic po, ay kailangan mabilis. Kaya walang hindi si Governor Ramil Hernandez. Nilaanan niya po ng pondo itong ating building sa loob po ng JP Hospital na kinatatayuan po ng Philippine Red Cross for Laguna Blood Bank po natin. At pinakikinabangan po ito ng mga kababayan natin. Daang libo na po ang naisalba ng dugo nitong blood bank na ito para sa ating mga kababayan. Dinadialysis, emergency,
at iba pa. At yung mga iba pang ginawa sa ating mga ospital, mga inilagay po na ICU, mga facilities na bago sa ating ospital, napakasarap pong ikwento sa totoong buhay. Hindi po ako nag-i-script kasi nakikita ko po yung ginagawa ng ating pamahalang panlalawigan at yung mga maliliit na bagay na yan. Alam niyo, yung San Pedro District Hospital nung araw na laging binabaha, ano po inisip ni Gob doon? Humanap ng right of way para hindi na makikirala sa subdivision, lagyan ng bagong building, itong San Pedro District Hospital, dagdagan ng manpower para talagang magamit para sa kapakanan ng kalusugan ng ating mga kababayan sa First District dito po sa San Pedro District Hospital. Yun pong ating Laguna University, inayos din po ni Governor Ramil Hernandez. Ang nagsimula po niyan, si Governor Ning Lazaro, konting estudyante lang. Siguro wala pang 1,000 nung time na yan. Ngayon po, kulang-kulang 6,000 estudyante na po ang taon-taon ay nakikinabang ng Laguna University. Sinasubsidy po yan ng ating pamahalang panlalawigan. Tinutulungan po yung mga kabataan yan, partikular doon sa ikatlo at ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Ang dami pang plano na dapat tapusin. Parang kulang pa. Sabi kong gano'n. Parang kulang pa, Gob, ang ating ilang taong pagkatlilingkod sa pamahalang panlalawigan. Yung Time Plaza, na naginawa sa Kapitolyo, nakita niyo naman, doon pinaayos po niya yun. Yun ang liderato niya, maayos. Yung mga gobernador ay pinagsama-sama niya doon sa likod ng Time Plaza bilang pagkilala, bilang pagpupugay sa mga naging governor ng lalawigan ng Laguna. Kaya nandun po yung mga imahe ng ating mga governors natin na nagsimula ang ating pamahalaang Laguna. Nandun po, nakaikot po doon na ang gitna po ay ang ating Philippine national flag, no? Na sumisimbolo ng ating kalayaan ng ating bansa. Ganun po niya naiisip itong mga bagay na ito. At ngayon nga, nagpaplano na naman siya na darating po yung ating Anilag Festival sa Marso. Nagpaplano na po ano pa ang mas maganda nating gawin para ma-showcase po ang lalawigan ng Laguna. Love Laguna, naging team. Lagi po nating mahalin ang ating lalawigan. At salamat! Ito pong programa kong ito ay nagpapasalamat tayo dahil may isang Governor Ramil Hernandez na nagtrabaho ng tapat at mahusay sa ating lalawigan. Ako po, ang inyong lingkod, si Chris Sanchi. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo ng poong may kapal.